bago pa. So, hindi pa kami super confident. Ito lang yung bag ko na... Ang binibili ko laging flavor ay duck. We're ready to be healthy. Bakit tayo? Dito pa. Online mom and online dad. Parang okay na pala itong order pa. Hirap. Wala pala akong mic dito. But good morning! Welcome to another vlog. Today is a Monday and we are going on a brand trip. So it's 9:30. 11:30 kami magmi-meet ng manager. Ihahatid sana ako ni GTV sa The Farm in San Benito. Originally, that was the plan. Hindi pa namin alam na today ay wala kaming kasambahay. Sabi ko, di isama mo yung dalawa pag hinad mo. Kaso nung chinek ko sa maps kahapon, 45 minutes away pa lang The Farm. Sunday kahapon, ngayon Monday. Dadaan kami ng Tambo, dadaan kami ng Sabang. All of the traffic places here, dadaan na namin. So baka 1 hour away. Hindi pa nagagawa ni Don na mag-drive kasama yung dalawa nang sila lang. Baka magrambulan. Para sa akin, hindi naman. Pero you'll never know. Tapos delikado kasi siya. Madidistract na siya. Magkakabul na sila. Makikirambol na siya. So, ayaw na namin i-risk. Hindi rin namin maiwan. Grabe. Hirap na hirap talaga kami. Natatawa kami kasi di ba may meme na kumuha ka ng aso para may magbantay ng bahay. Pero ang nangyari, hindi ka na makalis ng bahay kasi kumuha ka ng aso. Mas malala yun sa amin, kumuha kami ng aso para magbantay ng bahay, pero hindi kami makaalis. Kaya kumuha kami ng kasambahay or ng ate ng mga aso namin para makaalis kami. Pero hindi kami makaalis kasi bago yung ate nila. Siyempre, bago pa. So, hindi pa kami super duper confident 100% na umalis na yung aso lang at saka yung ate nila. Ewan ko ba, itong mga desisyon namin sa buhay, tama. Anyways, isa pang issue ko, dami kong issue. When I got this message kasi, matagal na, like few weeks ago, maybe 1 month ago, I didn't expect na hindi na ako babalik ng Manila bago tong trip na to kasi nga, we didn't know na may mga mangyayaring emergency, no? So, yung mga gusto ko sana dalhin na gamit, nasa Manila. Tapos wala din akong bag, wala akong big bag, like weekender bag. Meron, pero mga tote bags ko, pero hindi siya enough for me. Tapos wala pa akong sasakyan. Ay, hindi ko pa na nakwento. So finally, ang naging solusyon namin is, imimit na lang namin si Mama Ace. Dito lang sa kanto namin. Para kahit kasama ni Don yung dalawa, malapit lang. Hindi pa iniiwan, isasama pa din. So yun nga. So wala akong sasakyan, no, makiki-hitch lang ako papuntang The Farm. Tapos wala rin akong bag. So namumroblema ako. Kasi hindi ko man-chika kayo doon na namumroblema ako. Kasi mapapagalitan na naman ako na, overnight ka lang, andahin mo na naman dala. Ang pinapadala lang naman sa amin, thankfully, ay dalawang athleisure. We have to wear athleisure going there and then bring 2 extra athleisure, which is pabor kasi that's what I have been wearing. Ang dami ko sana ng cute athleisure ko sa Manila na pwedeng isuot, but yeah, wala. Normally, dadaling ko, itong Rimowa ko. Tapos, yung Rimowa kasi kahit na hand carry lang siya, daming kasya talaga. So yun sana, plus a bag. Pero ngayon, baka 3 tote bag na lang. Ayos ko na ito kahapon eh. So, I already have this. I have all of my clothes. So, 2 athleisure. And then, nagdala ako ng white dresses. Kasi, susulitin ko na yung pag-check-in ko sa The Farm. Magtitake ako ng photos for modela. Kailangan ko yan. Yun na lang ang last trabaho na kailangan kong i-shoot for July. So, doon ko na i-film. Kaso, 3 white dress na ako. Isa lang naman ang kailangan. Ganyan ang problema ko. Ayoko nang i-try. Pero, yun nga, I need to wear a white dress for the photo. These are all of my clothes. And then, chinelas. Parang naman. So, iniisip ko, sana mapaggasya ko. Hindi naman ako magdadala ng gadgets. Malaking bagay. Let me just prepare all of my stuff. And then kakain kami ng maaga. Bago ako puntang The Farm, nakakain na ako kasi healthy food lang ata ang sinuserve doon. Alam mo, one of the reasons why hindi kami nagbubuk sa The Farm, kahit na ang lapit lang sa amin at kahit na matagal na namin gusto i-try. Kasi baka wala kami makain. So yeah, let's get ready. So this is the outfit. I'm so happy with the outcome. Buti na lang nandito tong yellow ko na aloe na shorts. Kasi yellow, gold, purple, or neutrals. Kung wala to dito, di most probably puro mga blacks and whites ang dala ko. But yay, I'm so happy kasi nandito to. And buti na lang talaga, binili ko to nung huling punta ko sa US kasi yellow ang nirelease nilang colors at the time. Tapos meron itong favorite kong shorts. This is my favorite bottom from Aloe.
Kaya every time na milalabas na colors nito, binibili ko. And then, parang yung favorite top ko lang din sa kanila na rib top. Ganun. So, ang dami kong ganun colors na iba-iba. Kasi ito, bihira nila ilabas. So, I only have black, white, and yellow. Ngayon, naglabas sila ng orange, pero walang ganito daw. I'm hoping magkaroon ako ng ganito na green tsaka brown. That would be so nice. Anyways, ang size ko dito ay extra small. I always get the second to the smallest na size. So, kung mayroong XXS, XS ako. Kung XS lang, small ako. So, this one is extra small. Itong aking aloe na pullover, mga ganito ko ay medium. Buti na dumating to kahapon. Ito naman yung favorite ko na seamless t-shirt from Hera. Sakto kasi nagpabili si ate kasi nandito yung tito ko. So, may magdadala. Nagpabili siya dahil nga bet na bet nila ni Nini nung binigyan ko sila ng ganito. And sumabay ako dahil nakita ko may yellow. Pero hindi ko in-expect na dadating siya agad. But buti dumating kahapon. So, this is the fit. And I'm wearing my Salomons kasi these are my sneakers. I call this my everything sneakers or anything sneakers. Like, if I don't know what exercise we're gonna do or when I'm traveling, ito yung dala ko. Kasi pwede siya pang hike, pwede siya pang run, walk, jog, pag nag-gym. Hindi ko pa natatry itong tennis though, but hindi ko kasi alam kung ano mga exercise or activities gagawin namin dun sa the farm. So, this is the safest. And, guys, ang galing ko dahil napagkasya ko ang gamit ko lahat dito. So, ito lang aking weekend bag. And then, ito halos wala namang laman, pero ito lang yung bag ko na mga wallet, makeup. Alam ko lang hindi ako magme-makeup, pero dala ko na din. So yeah, I am ready. We're gonna have early lunch. It's 10:25, nakapagsaing na rin ako. So, siguro 11 kakain na kami. Ngayon, time pa akong mag-edit. Tatapusin ko lang yung isang video na ine-edit ko kahapon para masubmit ko na. Nakaupo ko lang. Kailangan din si Don. Kulang ko na lang ay background music. Tapos submit ko na. But lahat ng mga complicated things na gawa ko na yesterday. Init na init ako. Dahil sa dami kong ginawa ngayong umaga, nagmamadali ako. Tapos nagbihis with me pa ako. So now, I am pawis na pawis. Mamaya, may pawis na ako. Ayoko sana magtali para naman maiba. But my hair is so wet already. Let's lock in and focus para may time pa tayong mag-relax. Ako din pa ang maghuhugas ng pinggan. Si DTV naglilinis sa labas eh. So, kailangan pala kumain kami ng mas maaga kasi maghuhugas pa ako ng pinggan. Or siya na lang pahugasin ko. Bahala na. Okay, lock in. As someone who's constantly planning a trip, may nakita akong travel promo na gusto kong i-share. Padala ka din naman ng money overseas, whether may anak kang pinapaaral doon or may It is now 10:54. Na-submit ko na. So, kain na tayo kasi kailangan natin umalis. Baka mag-text na si Mama Is na andyan siya mamaya. Buti na lang. Tulog pa to. Sarap ng tulog. Si maaga pa kasi. Dumating na rin ang bilis ng mga delivery. Kahapon ko lang din nata to in order. This one is their vitamins. Kaya ko nakakalimutan orderin. Kahit na best na sinabi sa akin. Pero kahapon naalala ko. Diba? Naalala. Sinabi ko ba sa inyo? Hindi ko alam yung sinabi ko. That I ordered their vitamins from Dr. Shiba. Happy Tummy and Pro Immune yung binibili ko before. Pero nag-add ako ngayon ng Jolly Joints for Barkley. Kasi medyo nararamdaman ko na since ang bigat niya, nahihirapan na din talaga siya. So, I'm gonna add Jolly Joints to his vitamins. Ang binibili ko laging flavor ay duck tsaka salmon. Just wait for the ulam. Niluto to ni DTV kahapon. Napainit niya lang ngayon, but caldereta. Kasi meron kaming tomato sauce na expired. Na-discover ni Atake nung dito siya. July 23 niya na-discover. July 23 ang expiration. Ngayon ni July 27 na. So, niluto niya ng July 26. July 23 expiration. Okay pa yun. Pag mga ganun, okay pa naman. Update ko kayo. Kung ma-upload ng vlog na to, ibig sabihin okay pa kasi buhay pa kami. We're finally on the way out. Uy, kung saan na traffic. Ano yan? Already 11:32. 11:30 usapan namin. Pero dumating si Mama Is ng 11:16. Andun na siya. Kumakain pa kami. Pero balak ba din pala niya kumain or bumili ng quick snack. Sabi ko ay kumain na siya dahil kumain din kami. Bago kami magpanggap na magpaka-clean people sa the farm. Anyways, hindi na namin sinama yung dalawa. Sabi ko kayo doon kasi noong una sabi ko huwag na namin isama kasi nakakulong pa naman si Wagyu. Para hindi na madagdag sa trabaho ko yung isasakay sila tapos mamaya siya naman ibababay. Dagdag pa yun sa magpapahagard sa amin paghahabulan kami.
Tapos bigla ako naisip, kahit na maaga pa, 11:30 pa lang, pakainin na lang namin kasi bibigyan din ni Don ng buto nung kaldereta. Eh, pag may buto sila na ganun, very busy sila, hindi na nila mahalata. Hindi na nga ako nagbabay kasi masasad ako. So yun, kumakain na lang sila. And dito lang talaga, paglabas ng kanto namin ako ihahatid. So, mabilis naman makakabalik si DTV para pakainin si Bocce Bear. Ayan, dito na kami. Hi! Alam ko namang matatakot ka, kaya hindi na namin sinama. Yung vlog ka mama takot sa dogs eh. Saan guide mo? Yan lang, mabilis lang. Okay, we're ready to be healthy. Well, Parentahin goals. parentahin goals. Yes! Ready na tayo. Bye love, good luck! Ano nga ba niya? Nakalimutan ko mag-vlog. Okay. Ayan, entrance. So, parking mo yan eh. After the light, Yan yung vibe. ayan yung goosebumps ko lumabas na. Huwag naman niya ako puntahan pero nagpapa-interview. Fine. Yeah. Yeah. Okay. Yeah, let's think about it. Your to-do list. Please put away your to-do list and your work for the next 2 days. So, stronger age-adjusted performance suggests Finally checked in the room. Natuwa ako kasi ang ganda ng mga consultation with Doc kanina. Ang dami ko natutunan as a quarantine. But, quick room tour! As soon as you enter the door, we have closet, safe, yung mga meron dyan, robe, and then we have the banyo here. Wow, ang laki! So, toilet, shower, and vanity. Ligisa kami ni Mama Ace. Quarantine goals! Yes! Tapos, this is our room. Nagtatago. There's my mom. Parang nasa Balesin lang ulit. That's our view. Ang ganda. Ito ang aming merch. Welcoming merch Kinemberloo. May cookies and all. Beds. We have a pillow. Ay, meron mga, did you know, feeling drained even after a full night's sleep, low vitamin D may be one possible reason. Oh my God, sometimes ganun ako. Ang ganda ng view namin. And there. Wag lang sana akong magkakabutiki. Kagaya kanina na ini-interview ako, may butiki talagang nag-welcome sa akin. Nakakaloka. So yeah, it is now 2:54. Our first activity is 3:30. Mukhang mag-work na muna tong aking mom, she. Pero content creator din siya today. So, she's a founder, a momager, and for today, she's a content creator. Eh, nakaset up na agad doon. Ako naman, mag-stories ako. Sige, magkanya-kanya muna tayo. Mamaya, hindi na naman tayo makatrabaho, kakachismisan eh. Hindi na ako masyado nakapag-vlog kahapon, guys, because I was just focusing on having fun, relaxing, doing the activities, and the reel that I need to do. Anyway, today is a early morning for us because early morning yoga ang ganap. Pero kahapon, after our exercise, dito lang kami sa room ni Mama Is nagtsikahan ng bongga ng matagal. And then, dinner. Sobrang sarap ng dinner. And then we had the best sound bath healing. Doon ko sa kami nag-exercise ulit ko. So, this is such a nice brand trip. Sobrang relaxing lang talaga. So, kuliglig lang yung marinig mo. And then now, 7:45 yung call time namin. So, nandito na kami ng 10:30. Pero 1 na kami nakatulog kasi ang daming chika ni Mama Ace. Dami namin yung catch up na daldal. So, yun. Now, we're gonna go have yoga by the mango tree.
done so many things. We did movement practices. We got to explore nature. We got to eat some nourishing food. So earlier, the 4DD team passed. I had a meeting, but first of all, just wanted to thank everyone for joining us here, and especially to the Bullish team. Online mom and online dad. Miss Aaron, say hi. I am now Ku Mare. Yes, I love. Teacher. And the most beautiful. Oh, ang ganda. Nice to meet It is now 11:58, check-out time. Nag-photoshoot lang kami kanina for Modella. But we're here waiting for check-out and look what I found. May yoga lab dito, ang daming stocks. Tapos ang cute, ngayon ko lang nakita na may mini. So syempre, I will buy. Madalas kasi walang stock, so si Mama Ace bumili din. Syempre, kaming dalawa na lang talaga magbubudulan dito. Ang saya, kasi meron ding mga presidential paws na stuff. They have... Pwede po ba ang pets dito sa The Farm? Ay, saya. Sa mga rooms, kasama po ang pets, pwede. Friendly ang resort. Oh my God, I didn't know. Saya, pwede ko palang dalhin dito mga anak ko. But yeah, they also have activewear and swimsuits. Yung galing. At saka yung mga tinda nila, hindi iba yung presyo. Nakakatuwa. Same sa price ng Shopee and Lazada. Hey, I'm back with my baby! Sinong sumundo sa akin? Hi, Barkley boy! Barkley? Ay, nagkamot. Hi, kuya! Hoy! Oh. How are you? Hindi na ako nag-vlog, pero nag-lunch lang kami sa Jet Hotel with a common friend. So, friend ko from here sa Lipa. And then friend din ni Mama Ace from Ateneo Business School. So, ang galing lang. Kaya, yeah, we were just catching up. Kaya hindi na ako nag-vlog. But it is now 3:30 and uwi na kami. Sama pa sana ako kasi bibili ng Iho Bakery pastry si Mama Ace para magdala pa Manila. Bibili din sana ako, kaso lang dumating na sila and hindi na ako sumama. So yeah, let's all go home and then I'll continue my chika later sa bahay. How are you? How are you, my love? I miss you. Rain, rain, go away, come again another day. Little Wagyu wants to play. Morning, guys. Magpi-people watch sa labas to. Ang aga niyang nagising. 6:20. No, 6 o'clock. Siya nag-start paglikot sa bed niya. Pero 6:20 siya nag-start mag-wine. So now we're here. It's now 7 and ang lakas ng ulan. Last night nag-brown out pa. Mga 11:30. Pero buti na lang nga umuulan, so malamig. Dito nagising. Pero bumangon ako para kunin yung electric fan namin na portable. Para hindi na talaga siya tuluyang magising. Kasi nararamdaman ko gumagalaw-galaw na siya. It is now raining. And update kay Bocchi Bear. Look. Pagbangon ko, naglalakad siya. So sabi sa akin ni Don, pag uwi ko kahapon, strong na daw si Bocchi ulit. Ilang beses siyang pumasok sa room na nakikita niyang nakatayo. Eh, di ba yung huli kong update from the vlog last week, which was like 2 days ago lang naman. Pero sa inyo nga kasi, sa point of view nyo last week, very weak siya. Hindi na niya kayang tumayo. Like, pag gusto niyang tumayo, tumatahol siya. While I was in the farm, yun, nakakatayo na siya. Tapos ngayon, tayo lang din siya ulit. Paglabas ko na, namamasyal siya. Hinahayaan na namin siya kasi dito matulog pag wala na kami dito. Para malaki yung, kung gusto niya maglakad. Dati kasi, ganon. Nung week na nga siya, kinulong namin. Tsaka nginangat-ngat niya kasi yung diaper niya. So, pagising ni Judy, maraming wiwi. Tapos, yung diaper nakakalat. Kaya, si Judy nag-decide nun na i-keep na lang siya doon paggabi. Para tulog lang talaga siya, hindi siya Then, yeah, now, we just leave him here in the house, roaming around. And yeah, I'm so happy kasi he's back in his strong, exercising and walking state. Higa lang siya pag tired na siya. Tapos, tatayo siya kapag gusto niya uminom. Naging weak siya dahil nga sabi ko sa inyo, 2 days siyang hindi kumakain, di ba? Yung effect nun, ang laki kasi biglang hindi na siya nakakatayo. Pero when we started subuing him, yung sinusubo namin, tapos yung wet food lang, nauubos niya, medyo na-gain back niya yung strength.
Tapos simula nung si Don na yung nagpapakain, nung araw na umalis ako. So 2 days, nung isang araw, tsaka kahapon, nilalagyan pa ni Don ng rice. Kasi di ba dati, wet food, kibbles, tsaka gulay. Pero hindi niya na nga nauubos or hindi niya kinakain. So we decided na wet food lang. Pero ang takaw niya pa rin talaga. So pag naubos yung wet food, we know na kaya niya pang kumain ng more wet food. Or whenever we give him pandesal, nauubos nga niya. So sabi nun, sige, lagyan kaya natin ng rice. Kaya yun, wet food and yung rice. Yun yung kanyang pagkain. Tapos yun, after nun, ang lakas na niya. Nakakatuwa. Kaya pag talagang inalagaan mo mabuti yung dogs mo, hahaba talaga yung life. Yun yung pansin ko. Kasi yung ibang pet owners, pagka nakikita na parang hopeless na ganyan or nakakapagod ng alagaan, pinapabayaan na. Tapos unti-unti na talaga magde-deteriorate yung health nila. Kaya ng tao lang din. So if mahina ka, the more kang hindi gumalaw and kumain, tuloy-tuloy kang manghihina. So ganun lang din sa dogs. Kaya nakakatuwa. Kasi isipin mo, small impact lang yung ginawa namin na we keep pushing him to walk and eat and drink. Ang laki ng effect sa katawan niya. Kaya, thank you, Lord, for that. But, today is just a rest day for me. Meron lang akong isang agenda na i-revise dun sa isang video na ginawa ko. Yun lang. And magre-rest lang ako kasi sabi ko kay Don, hindi ako napagod sa retreat pero napagod ako makipag-socialize at kumuda. Kaya ako makakatin na yung lalamunan ko. Kasi what's nice about that retreat nga, hindi ko pa pala kayo na-update kasi pagod na nga ako kahapon. Since puro kami mga titas and mga seniors yung kasama namin, nandun nga yung mommy and daddy ni Nakayana, si online mom and online dad. Ganong levels na yung mga kasama ko sa event. Mga senior na titos. I'm not complaining because it was the happiest brand trip or event that I attended so far. Lahat kami like aligned na lahat kami nag-enjoy kasi lahat mommies, lahat tita. So, halos walang nagpo-phone. Di ba normally when you attend an event, nagpo-phone, nagka-camera, kanya-kanya angles na ganyan. Kasi they're getting the content. So, trabaho naman nga kasi yun. Pero in fairness naman talaga sa aming lahat, like nahanap ko talaga, I found my tribe. Kasi kukuha ka lang kami ng clip, tapos na. Wala nang nagpo-phone. Nagchichikahan lahat. Tapos since nga titos and titas na nga kami, lahat walang nag-i-aim ng aesthetic na videos and pictures. Sa makuha namin yung kailangan natin, okay na. And then, chikahan na the whole time. It was such a fun retreat talaga. Sobrang saya namin, hindi kami makapaghiwa-hiwalay. Sobrang saya ko na nakachikahan ko sina Arin. Tapos yun nga si online mom and dad. Si Miss Ria. Diyos ko, alam mo si Miss Ria? She's the wife of Coach Trillo sa PBA. Every time na nanonood kami ng basketball na team nila yung kalaban, like sinasabi ko doon, napaka-pogi ng coach na to. Tapos lagi sinasabi niya doon, pogi talaga yung magkakapatid na yan, ganyan. Tapos pero lagi siyang galit. Tapos lagi siyang kalaban ng team namin. So, kahapon, hindi ko na napigil na yung sarili ko. Sabi ko, are you the wife of the poging coach that is always galit? Sabi niya, yeah. Tapos si Teacher Celine naman, kalimutan ko if she's a cancer survivor or she's currently having or battling cancer. Pero she has this YouTube channel. Ipopost ko dito. Kung may mga anak kayo, follow nyo. Para siyang si Miss Rachel na Philippine version. Nakakatuwa talaga. The whole retreat was super duper fun. Like, hindi nakakapagod. And yung mismong retreat itself with 40D, yung pinrepare nilang program, sipin mo dumating kami, lunch. Tapos, meron lang discussion about nutrition and vitamin D nga. And then, we had a simple exercise. And then, pahinga na. And then, dinner at 8 p.m. Yung pahinga namin parang 2 hours. So, bahala kami mag-explore kung saan mag-swimming, mag-relax, magpamassage. Although, yung mga other, like if magpapamassage kami nating 10,000, sariling bayad namin. But, we had the whole afternoon free time. Siyempre kami ni Mama is chikahan lang. And then, after that, dinner. And then, ended the night with a sound bath na treatment. Tulog na. The following day, it's rise and shine. It's not even an early rise and shine. Usually, mga 6 or 7 yung call time pag may activity. 8 o'clock yung call time for yoga. And then after yoga, breakfast. And then after breakfast, wala na. Free time na ulit before checkout. So, super talagang akala namin nung una, hindi siya magiging retreat or pahinga wellness. Like, nung una pa lang nag-uusap kami when we arrived. Kasi nga, we know na we're gonna work. Pero in fairness naman to 40D, ang galing ng setup nila. Because everything was relaxing and natuto talaga kami kahit na 2 days lang. So, that was so nice. I manifest more brand trips and brand events like that talaga. Na talagang connecting lang with the people with the same energy and vibes and age. Saya ko talaga. Sabi ko kayo doon, sobrang saya ko sa retreat na yun. Kaya lang ako napagod is because nga, kuda kami ng kuda. Mayat-maya kami nagkikwentuhan. So, ang katinan ng lalamunan ko kakakuda. Plus, roommate ko pa si Mama Ace. Pag si Mama Ace ang kasama ko, anli kuda talaga. 10:30 patay na yung ilaw namin sa room. Pero 1 o'clock kami nakatulog kasi kuda na kuda. Tapos, the following day kuda. And then, after that, we met a friend pa.
gusto more kudaan. Kaya doon ako napagod. Parang social battery. Tapos kagabi pa, nung nandito na ako, nagpapahinga ako, nakipagkudaan pa sa akin yung tita ni Don na nasa London, si Tita Dang. Chika na naman ng chika. Tapos mamaya, chichika na naman ako ng chichika with kuya. Kasi tatawag siya today and magkikwentuhan kami. It's this one that is tired, not my body. But thank you again, Party B, for the amazing 2 days. And I wanna tell you my greatest takeaway from that retreat. Lahat kami nagulat. And shinare ko siya sa Instagram story ko. Kasi most people are vitamin D deficient. Thankful na lang na taga-Pilipinas tayo. So somehow, we get a lot of sun. Pero sabi ko nga kay na mama is, mas hirap sila. Or if kayo nanonood, mga taga-condo. Kasi hindi naman kayo para lumabas para magpa-araw, diba? Alam naman natin lahat yan. So, most Filipinos are also deficient of vitamin D. But kami ni Don, feeling ko talaga hindi naman kami deficient ever. Kasi talagang mga team solar naman nga kami. And lalo na nung nandito na kami sa Lipa. Because every day, we're just here in the garahe. We walk the dogs. We play tennis nga, ganyan. But ang nalaman ko, an interesting fact talaga is that to get the right amount of vitamin D or for your body to really absorb the right vitamin D. At tinanong pala kami ng nutritionist on the farm, what do you think is the time where your body can absorb the most vitamin D? Yung tamang oras. E di syempre lahat sumasagot 7, before 10, ganyan. Kasi yun yung nakasanayan natin na yun yung alam natin na before 10 is the safe time magpa-araw. Yes, the safe time to pa-araw. That's for our skin. So yun yung safe for our skin. Kaya yun yung sabi natin ng mga dermatologists natin. But for your body to really absorb vitamin D, 10 a.m. to 2 p.m. pala. But they always remind to do it safely. And kung morena ka or dark skin ka, 10 to 20 minutes lang. So within 10 to 2 p.m., hindi naman sinabi magbilad ka from 10 to 2. Pero within 10 to 2 p.m., doon ka kumuha ng vitamin D. Kung maputi ka, 5 to 10 minutes lang. And magsa-sunscreen ka sa mukha lang. Kasi nga, yun nga, hindi na nga safe yung sun. So dapat protect your face. But i-expose nyo daw yung arms at least without sunscreen. 15 minutes lang of exposing your arms between 10 to 2. Ayun na. Nakakuha ka na ng proper vitamin D. O, diba? So, sobrang useful ng vitamin D for our body and for healthy aging. Diba sanay tayo na vitamin C yung mga laging sinasabi na kailangan natin, vitamin A, vitamin E, pero parang bihira yung vitamin D kasi sabi from the sun na nga daw. But you really need vitamin D for healthy body aging kasi it really helps support our bones. Habang tumatanda nga, nagiging brittle yung mga bones natin, ganyan. So, ang dami niyang benefits. Si ate, sinabihan na rin ako mag-vitamin D before pa. So, matagal na ako nag-vitamin D from Kirkland. Kasi baka nga daw, kaya numinipis yung hair ko dahil nga baka daw vitamin D deficient ako. So, yung mga ganon. But, I also found out na you cannot have too much vitamin D also. Kasi if you take more than 4,000 IU of vitamin D every day, it could lead to kidney stones. So, dapat talaga, alam mo din. So, buti na lang may consultation dun with the doctor. So, 2,000 yung iniinom ko. Pero, apart from that, nagpapaagaw pa nga ako. Tapos, yung mga iniinom ko daw na milk. So, yung milk sa coffee ko, meron din yung vitamin D. So, baka mamaya, ma-overdose nga ako. So, ang suggestion sa akin ni Doc, or sa amin ni Don, is that since mahilig kaming magpa-araw or hindi naman kami deprived sa sun exposure, take lang namin yung aming vitamin D na 2,000 IU every other day. Hindi na pala siya every day. Yung mga ganon. Ang galing. Amaze. Yan yung mga gusto kong mga trip, yung mga brand deals and brand partnerships. May natututunan talaga ako na mayaambag sa parentahin body ko. Okay, anyway, ipapahinga ko na muna yung aking lalamunan. In-update ko lang kayo. By the way, today is also the day na dadating si Jex. In-update niya ako kahapon na nasa bus na siya. So, thank God because he is coming back. Good boy naman, nagba-vitamin D. Because it's raining outside, he's taking now his vitamin D. Wow, good boy naman yan, oh. Nakita ko na lang hawak na naman niya yung vitamins niya. Buti ba si Wagyu nakapag-vitamin D na, oh. Good boy. Hindi ako galit. Sa'yo nga yan, bigay ko nga sa'yo yan, eh. Galit ako. Akala niya galit tayo. Ito naman kasi doon nakatitig na ganun. Another thing sa vitamin D overdose is because, yun nga, if you take 2,000, ito yung iniinom ko yun. This one. If you take 2,000 IU, edi may 2,000 ka na, 2,000 na lang kung pwede mo magamit or ma-absorb ng katawan mo for the day. So, kung naaarawan ka pa, and then yung milk, and then, yung mga pagkain na kinakain. So, your diet. So, kapag kumain ka ng salmon, kumain ka ng may olive oil, kumain ka, yung mga things with vitamin D, o di ba, ako ma-overdose ka. So, kapag alam mo daw na proper yung diet mo and proper na naaarawan ka and all, wag ka na daw uminom. Yun yung sabi ni Doc. Kaya, yun, for us, sabi niya,
take every other day because I know naman na yung diet namin ay kulang din. Yung mga diniscuss nila ng mga food na mataas sa vitamin D, hindi naman namin madalas siyang nakakain. So yeah, we'll take it every other day. Magnesium is perfect daw. Take it daw at night talaga 30 minutes before. Fish oil, take every day daw. So, tinanong ko kasi lahat ng mga iniinom ko. So every day daw na fish oil. Probiotics, I should take 30 minutes before breakfast. Iniinom namin siya before sleeping. Hindi pala dapat ganun. Kasi nga, kapag ka nainom mo na siya, hahanap siya ng bacteria na kakainin. So, kailangan mo siyang i-feed ng bacteria. Tulog ka na nung i-feed ng katawan mo. Kaya dapat, iinumin mo siya 30 minutes before breakfast and have breakfast. Actually, feed it with the bacteria that it needs. Yun, ba? Tapos, vitamin C, yun. Every day. Yun lang naman yung mga iniinom ko mostly. Tapos yun, yung malunggay capsules is very good din daw every day. Very tita ang ating mga na-share for today's video. Kaya nakakatuwa naman because I know that you guys will like this topic. Diba? Sabi ko, ipapanguhin ako yung bunganga ko. Ang dami ko kasing gusto yung i-share, baka makalimutan ko. When I was hearing it, sabi ko, I really wanted to share it kay DTV tsaka sa inyo. Habang fresh pa siya sa utak ko. Ayan, pag uwi ko pa pala, isa pa yun. Dakdak ako ng dakdak kay DTV kasi gusto ko nga i-share yung buong experience ko tsaka yung mga ganap doon. So, never pang tumigil yung lalamunan ko kakadakdak. Let's have some tea. This is lychee. O, tapos dumaan pa dito yung friend ko from Germany, si Yummy, with her baby and her mom. And dinalhan nila ako ng mga ginataang food. I forgot what it is, pero laing ata, santol, tsaka basta mga ginataan. From restaurant nila dito sa Balayan, Batangas. So, nakalimutan ko yung pangalan kasi naitapon ko na yung paper bag. Ilalagay ko sa screen, so if you're in Batangas area, definitely try that. Kasi matagal na nila akong pinapatry din doon, pero hindi pa kami nakadaan. So, dinala na dito sa bahay. Mamaya ito na ulam namin. And apart from that, hi Kuko and DTV. So, she gave me things from Germany. Mga favorite things daw niya that she wants to share to her favorite influencer. Thank you. I hope you enjoyed it as much as I enjoyed watching your vlogs. Thank you for keeping me company during my postpartum days, Yummy. Thank you, Yummy. It was nice to see you and your super duper adorable baby. So yeah, dumagdag din siya sa ako kahapon. Kaya ang dami nating balitaktakan na ginawa. Kaya let's have some tea. Sarap. Lychee tea naman, kaya masarap. This is one of our favorite teas. We just decided to order lunch, guys. Kasi may ginagawa sa DTV sa labas. So, hindi siya makapag-isip ng ulam na pwede namin i-pair dun sa mga gulay na pinadala sa amin. So, he told me to order. And because it's a rainy day, so it's a lazy day for our kitchen. Parang lagi namang lazy. Anyways, it's already 11:45. Usually sila una kakain, pero sabi ko kumain na kami. Nakita ko lang to sa Grab, nag-random hanap lang ako and I found this. The name of the store is Bongkus. Bongkus ba yun? Ayun, Bongkus Restaurant. And mga pastil. Pastil and ano nga yung isa ko nakita? Dalawa lang yung tinda nila, chicken pastil tsaka Indonesian na something. So yun lang, yun nabili namin. So chicken pastil, fried egg, and extra meat. I got 2, tig-isa kami. And then of course, I got 2 plain rice. And isang extra chicken pastil. Hindi ko kasi matansya kung maliit or malaki. And then sauce. Simple lang. Yan. So, niyatawag ko na si Don, kain na kami habang mainit pa. He's making, yung sabitan, barasan namin outside. Ginagawa niya ngayon kasi malamig. Madaling mag-welding. Ano kaya pala sabi dun sa sulit daw? Look, there's so much pastil. Ito yung regular na chicken pastil lang. So, in fairness, okay na pala yun. But I ordered pastil with fried egg and extra pastil toppings. So, ito yun. Oh. Parang okay na pala to. Order pa ako. Hindi ko kasi add lang ako kasi nga hindi ko matansya kung malaki o maliit. Magkukutsara ba tayo or kinakamin ba to? O paano ba ito kinakain? Di ba kasi ang kinakain sa pastil, ganyan-ganyan na. Parang ang laki niya kasi. Suka.
Wow, sarap. Nakaya, buti na lang. Tapos lang ano? Chopaw. This is extra rice. Siya pa still. Nararamdaman ko ngayon medyo may anghang pala. Konti. Masarap siya. But, kung gusto ko mahiligay sa mga magugustuhan. Shucks na anghang na ako. Kaya nung extra rice nila may pinahiran ng pwede ito lang, wala kang budget. Wala tayong pera, ito na, at least may lasa. Kung college ako, papatulan ko to. Sabaw lang. Inuuna ko yung pera ko. Pang shopping nung college ako. Kaya, may mga times na nana akong pera. Weekly yung allowance ko. So, mga Thursday or Friday at napa-shopping na ako ng Monday. Kanya na lang, may ko sinya ako sa bao. Life decisions. It's na 1:46 and I just need to do 2 voiceovers. One na revision and a new one for the trip I had yesterday. Na-approve na siya today, so isasabay ko na. Hinantay ko lang na tumila yung ulan and tumahimik si DTV para makapag-record na may come with me to the Discovery Retreat at nakakabulo naman. Come with me to the Discovery Retreat at the farm. Come with me to the Discovery Retreat at the farm. Feeling ko this is such a tita coded trip and honestly, I am here for it. Okay, that's one. Done. Second one naman, yung second kasi, isang word at saka isang sentence lang yung papalitan ko. But the problem about it is that kailangan kaboses ko and katono ko yung sarili ko dun sa last time na nag-record ako. Sometimes kasi it's weird because medyo nag-iiba. I don't know why that's the case, but okay, game na. So, kung madalas ka din naman mag-send ng money overseas, like me, when I sent money to Kenz and Kaya for their Hawaii trip. Okay na. Okay, I'm done. Edit ko na lang. The hard part is making sure, like, maging seamless. Far wala pa si Jegs. If I remember it correctly, sabi niya, 6 a.m. nandito na siya, or like maaga. But it's already almost 2. Well, I don't know. Hindi kasi namin siya makontak kasi nga, wala siyang phone. But magtiwala lang tayo. Ang sarap ng tulog ni Waggy tsaka ni Barkley. Bad weather. Sana yung ginawa mo, love? Ayun, ang kanina niya pang nakikita sa screen. Pero ayoko buksan yung door kasi marinig nila. Pero yun, mamaya papakita ko sa inyo. Yung sabitan namin para makapag-lambitin daw kami. Nagising na nga. Hi, Barkley. Alam nyo, pag iniisip ko nga, sabi ko kayo dun, hindi ko na napanindigan or nasundan yung pagpo-pull ups ko. Kasi if you have been following us or me during the pandemic, everyday kaming nag-workout also. Nag-start ako with assisted pull-ups and then eventually na-achieve ko na ng isang buo. Hanggang ilan na nga ba yung nagawa ko? Parang goal ko nun 10 eh. 5 ata ako na unassisted. Tapos nung nag-open ang mundo, wala na. Hindi na namin nagawa. Tapos ngayon, I can't even do one proper pull-up. Sayang naman. Kasi lagi namin sinasabi ni Don na it's a survival skill that we have to have in our lives. Kasi every time nanonood kami ng mga palabas, kasi mga mahuhulog ka na sa building, nakakaakit sila kasi nga nakapag-pull up sila. Sabi namin, paano kapag tayo nasa ganyang sitwasyon, wala na, mamamatay na tayo kasi tayo makapull up. Hindi natin mahila yung sarili natin, pataas. Kaya yun, nakakalungkot naman kasi na-achieve ko na siya before and then wala na ulit. We'll see kung ma-achieve pa natin dito. O, kuda na naman tayong kuda. Mag-edit na ako. Time. And if it's your first at your most convenient time. And if it's your first overseas transfer, the transfer fee is 0 Done for today. For work. Na-upload ko na yung kailangan ko i-upload. I mean, yung sinabit kong isang carousel, na-approve na siya. Tapos, pinapost na yun today. Yung sinabit kong revision for a reel, nag-voice over yung kanina, na-approve na din. But tomorrow pa yun i-upload. And then, na-edit ko na din ang 40D video or reel. Hindi ko alam kung kailan yun i-upload. Sasabit ko bukas na. Kasi tapos na ako sa voice-over, sa videos, sa tech supers. Tapos na ako sa lahat, feeling ko. And sa background music. Since pagod na ako, I'm gonna double check it pa tomorrow nang hindi ako pagod. Just to see. So yay! What a productive, bloomy day. Tapos dumating na si Jegs, guys. Alam mo, sobrang busy ko kanina at sobrang nakalock in ako sa ginagawa ko. Hindi ko na i-vlog. Kasi sobrang cute ni well, silang dalawa. Pero lalo si Wagyu. Excited sila na dumating si Jegs. Tapos, si Wagyu, grabe. Alam mo yung mga nakikita ko lang yun sa meme, yung pagka dumating ka, tapos may bago siyang toy, ipapakita niya yung ganon. Hindi naman niya yung ginagawa sa amin. Pero kay Jegs, ang cute niya talaga. Tinatalon niya ng tinatalonan, no, dito. Tapos, sumama hanggang dun sa room silang dalawa. Ang tagal nila doon. Siguro habang nag-busy si Jegs. Hindi niya tinatantanan si Jegs. Tapos eventually, no, dito na si Jegs. Pinapakita niya yung 40D niya na pillow. Pabalik-balik siya. Ang saya-saya niya. Ang cute talaga. Anyways, today,
I have to run. Tapos sa CDTV. First time ko mag-run dito. Hindi ko alam kung anong feeling. Nandun na sila ngayon sa labas. Sobrang excited sila. Saka sakto, umigil yung ulan. Kaya they are walking with Jegs. Honestly, hindi namin sila masyado na-walk nung wala si Jegs kasi nga palaging umuulan din. Mostly dito lang sa garage. Kaya sobrang excited din siguro talaga. Anyways, I'm gonna use DTV's watch. Sa mga nagtatanong ulit, this one is Huawei. And we follow the Huawei Health app. Para dito sa aming goal, sinusunod na road to 10 kilometers. Kasi yung huli namin ginawa, 5 kilometers. So, I will put this on run. Dalawa to rin yung relok. Ulit, hindi ko naintindihan. 10 minutes zone 2. Kasi ang lamig eh. But thank you for the fan. Ang hirap. Done! And then DCB is out getting pizza. I did 3.34 kilometers, zone 2 and zone 3. 30 minutes, 12 seconds. Now, bawal na akong humayahay. Kailangan ko na agad maligo. Kasi pag nag-cool down ako, kukul talaga. Tatamagin na naman ako maligo. Kaya nga ako tumakbo para pawisan ako, para hindi ako tamarin at matakot maligo. Ang lamig kasi. Ang lamig kasi ng tubig dito sa Lipa. And hindi na na-achieve ni DTV yung pagkakabit ng heater namin because ang daming proseso. Ready na yung abang ng saksakan sa bathroom. Naka-ready na yung water heater. But apparently, for the kuryente, yung mga wirings and all, madaming proseso na kailangan pa namin i-apply sa Batelec, which is our electric company ng Lipa. Never nang naintindi. Kaya dito tayo sa malamig na tubig. Or magpapainit ng tubig sa gasol. Ganun. So, that's the reason why nakakatamad maligo dito sa Lipa pag rainy and malamig season. Sarap nga ng weather, tamad naman maligo.